mga Israelita, ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sino man. Nakikita niyo ba to? Amen? Remember, in chapter 5, in the book of Joshua, remember, no? Namatay na si Moses, that's why si Joshua ang pumalit. Amen? And si Joshua ang nagpatuloy ng mandate na natanggap ni Moses na dalhin ang bayan ng Diyos sa lupang pangako. Now, sa pangunguna ni Joshua, nakatawid ang bayan ng Diyos. Remember? Sa pamamagitan ng pagtawid sa Jordan River. Is that true? Now, it is by the grace of God sa kanilang kapanahunan kung bakit sila nakatawid. No? We don't have enough time para i-discuss natin yon. Amen. I know na alam niyo na kung ano yung sinasabi ko. Amen? Now, if you remember, in chapter 5 of Joshua, dyan naganap yung alin? Yung circumcision. Amen. No, na bago sila i-allow ng Lord na i-conquer yung promised land, kinakailangan na ang mga kalalakihan ay mag-undergo ng circumcision o pagtutuli. Amen? But in the New Testament, you know what? Pinaalala sa atin, sa buhay natin mga tao ay hindi lamang dapat sa pisikal, subalit ang pinakamahalaga ay mabago ang puso't kalooban ng bawat isa sa atin. Ito ang tunay na pagtutuli. Is that true? Now, let's continue this. If you remember this, no? In chapter 5, last part, no? Kinatagpo si Joshua, kinatagpo ng Diyos si Joshua. Remember that? No? Na kung saan ang Diyos ay, nagbihis ng pangdigma. Ang kanyang kasuotan sa panahon na yan, ay ang pandigma. No? Remember that? 14. Chapter 5. 13. Minsan napadako si Joshua sa Jericho nang biglang pakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan siya ni Joshua, tinanong, ikaw ba isa sa aming mga kawal o isang kaaway? Hindi. Sagot na lalaki, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Siya ay pinuno ng hukbo ni Yahweh. Are you with me? Now look at this. Remember? No? Nagpatira pa si Joshua at siya'y sinamba. Wika niya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga panyapak sapagkat lubang banal ang inyong tinutungtungan. At ginawa nga ni Joshua ang iniutos sa kanya. Remember? No? If you're going to read the whole Bible, no? Sa panahon ni Moses, nung siya kinatagpo ng Diyos, ang Diyos ang nagsabi sa kanya na alisin mo ang inyong panyapak dahil lubang banal ang iyong tinutungtungan. Subalit sa panahon ni Mary, nung siya kinatagpo ng anghel, sa panahon ni Zechariah, nung siya kinatagpo ng anghel, hindi sinabi ng Diyos na alisin ang inyong pangyapak. Why? Why? Dahil yun ay ministering angel. But at this time, sa panahon ni Joshua, you know what? That is the presence of Jesus Christ. Sa kanilang harapan. Ang tanong, Pastor, paano napunta si Jesus sa Old Testament? Di ba si Jesus nabuhay during New Testament? Listen to me. He is the Melchizedek. At the time of Abraham, he is already there. He is God, remember? Amen. In fact, doon sa nakolekta ni Abraham, si Abraham ay nagbigay ng kanyang 10% o tithes doon sa kanyang nakuha. Tama po ba? At ito ay in-offer niya kanino? Kay Melchizedek.
Who is Melchizedek? The king of Salem. Amen. King of peace. Remember that. Amen. Now, that's why, kung tatanungin niyo ko, no? So, it means that is Jesus? Yes, 100%. Hello, He is the captain of God's army. Are you confused? No. Okay, let's continue. No. And then on verse 1, chapter 6, ipininid ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. So, ibig sabihin, you know what? Yung wall of Jericho, sinarado nila yung bawat pintuan nito o gate. Did you get this? Upang hindi makapasok ang alin? Ang bayan ng Israel na sasakop sa kanila. Now, let me tell you this. Can you imagine kung gaano katapat ang Diyos? Amen? Can you imagine, I said, kung gaano katapat ang Diyos sa kanila? Why? It's because ito ang dumating na kaisipan sa kanilang kaaway. Ano yun? No? Na hindi na sila kinakailangan pa mag-scattered, subalit nandoon lang sila sa isang confined o doon sa isang, isang lugar. Upang sa ganon, to be honest with you, kung titignan nyo, very strategic, hindi na mahihirapan ang Israel. Try to understand this. Look up. Ipinilit ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Can you imagine that? No? That is the purpose kung bakit nila nilock ang sarili nila doon sa loob. No? Kinumpine ang sarili nila doon sa loob lang ng wall. Para saan? Ang nasa isipan nila, para hindi sila makapasok. Nakalimutan nila na merong technology ang Israel. Now look at verse 2. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, pakinggan mo ito. That's why everybody look at me. For you and I, napaka-importante na matutunan natin kung paano makinig sa Diyos. At sa bawat sinasabi ng Diyos, alam mo kung paano ito iproseso sa malinaw na kapamaraanan sa iyong kaisipan. Hindi maaari, meron ka natatanggap ngayon, and then mamaya, bago na naman. I tell you, you are not Peter. Remember? Now, tumanggap si Peter ng kapahayagan mula sa Diyos. And after a while, you know what? Tumanggap siya ng kapahayagan from Satan. That's why you need to be very, very careful about that. Naunawaan niyo pa po ba? Sabi niyo, Amen. Look at this. Verse 2. Pakinggan mo ito. Sabi ng Diyos, ipalulupi ko sa inyo ang Jericho. Anong sabi? Ipalulupi ko sa inyo ang Jericho. Now, kung hindi mo kaisa ng kaisipan ng Diyos, paano mo paniniwalaan yun? First, nandoon sila sa isang confined na lugar. Tama mali. Bago mo sila malupig, mahihirapan ka. Why? Dahil wall yun. Pag sinabing wall, makakapal, matataas. Para saan yung wall? For their own security. Tama ba? Nakita niyo na ba yung wall sa Manila, yung sa Intramuros? Diba hindi ganun kadaling pasukin yon? Why? Kasi makakapal. Tama ba? Bukod sa makakapal, matataas din. Na iintindihan nyo ang sinasabi ko? Let's continue. Look at this. Look at here on verse 2. Pakinggan mo ito. Ipalulupi ko sa inyo ang Jericho, 10 ng kanyang hari at magigiting na kawal.
Ito yung sabi ng Diyos kay Joshua. Ngayon, kung hindi kaisa ni Joshua ng kaisipan ng Diyos, sasabi niya, wait, Lord. Wait. Paano po yung mangyayari? Nasa wall sila. Tama po ba? But mapapansin nyo, walang question si Joshua. Wala siyang nire-raise na question. Why? Dahil para sa kanya, kung ano man yung sabihin ng Diyos, you know what? Yun ang kanyang susundin at gagawin. What about the Christian today? Listen, ito yung problema. Tama? Pag may sinabi yung mga cell leaders nyo pa lang, hindi nyo alam kung paano makinig. Correct me if I'm wrong. Hello? Okay. Pakinggan nyo kung yung boses ko naririnig nyo sa speaker o hindi. Kasi kailangan ko na ma-record ito. Why? It's because for me, kailangan ko na marinig nyo ito. Amen. Amen? That is the purpose of recording. No? So, okay? Okay. Where are we? Where are we? Chapter? No. 6, yes. Verse 3. Yes. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. So, listen, dito mo makikita kung kaisa ba ng Diyos ng kaisipan. Sino? Si Joshua. Tama ba? Kasi kung hindi kaisa ng Diyos, si Joshua, pagdating sa kaisipan, I tell you, like for example, sa physical lang siya kaisa. May problema doon. Tama po ba? Pero para sa Diyos, importante na una sa lahat, kaisa niya ang kanyang lingkod sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, isa tayo ng isip, pero pag nakatalikod ako, iba yung sinasabi mo. Pero habang nagsasalita ka, you know what? Ginagawa mo din naman yung sinasabi ko. That's a big problem. Naunawaan niyo po ba? Ang tanong, possible ba yun? Yes. Possible yun. Tama po ba? Na yung sinasabi ko ngayon, yes, naunawaan mo, pero iba rin yung sinasabi mo kapag nakatalikod ako. Pero habang may sinasabi ka against me, listen to me, yun din naman yung ginagawa mo. Why? Para hindi ka mahalata. That's a big trouble. Did you get this? Why? Listen, pinakikita ko sa inyo mga bagay nito, hindi para maglagay ng basura sa inyong kaisipan, subalit para alisin yung basura sa inyong kaisipan. Na sa matagal na panahon, inilagay ng kaaway. At hinayaan nyo ito na manatili sa inyong kaisipan. I'm helping you guys. Amen. Naunawaan niyo po ba? That's why be sure, na kaisa tayo ng Diyos. Saan? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Listen to me, hindi ito panatang makabayan. No? Amen? Hindi kinailangan ng Diyos na mamanata ka. Ang kailangan ng Diyos,